Good morning mga kabig! Kumusta? Kumusta po ang ating mga katuto dyan? Isang mapagpalang umaga po as usual. Andito po ulit tayo sa aming tanggapan sa barangay, no? Bilang barangay secretary. At siyempre itong atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol pa rin din, no? May kinalaman pa rin din sa ating tungkulin dito sa ikaw at barangay. Kasama of course sa Barangay Sec Emo. Okay? So, mga kaibigan, mga katuto, medyo kakaiba po ang aming ambience, no? Ang sitwasyon namin dito sa aming barangay sa ngayon dahil lately lang ay nagkaroon po ng mga alingas-ngas, nagkaroon po ng issue, no, sa aming punong barangay dahil lamang sa isang reklamo ng isang constituent. Pero ang maganda naman po dahil yung issue na yan ay wala naman pong kinalaman sa pera o sa korupsyon, kundi dahil lang sa mga bagay-bagay na, diba, bilang pinuno ng isang organisasyon, ng isang community, kagaya dito sa amin, ay ang pinuno, ang kapitan, ang punong barangay, ay tao din yan na hindi perpekto. Kagaya sa atin, mga normal na tao, na bilang pinuno ay ikaw ay may karapatan na magdesisyon kung ano yung mga makakabuti sa iyong pamayanan, sa iyong mga residente, sa iyong constituents. At yun po yung ginagawa ng aming punong barangay na hindi makuha, hindi maunawaan ng isang residente dahil aminin na natin may kulay, no? Mayroong plano na sa hinaharap makakuha ng atensyon, na makakuha ng pulso ng bayan, ng mga residente, makagawa ng ingay para nang sa ganon ay matandaan, no? Yun ho ang problema, no? Yun ho ang problemang di ko alam kung masasabi kong tama na pamamaraan upang sumikat, upang magkaroon ng pangalan. Di ba? Ako hindi ako nang sumasang-ayon sa mga ganong klaseng estratehiya. Dahil mayroon naman pong mga tamang kaparaanan para ikaw ay makilala ng iyong mga kabarangay. Hindi dahil sa ikaw ay nanira, no, nang wala naman sa posisyon upang manira dahil wala namang sisirain. Ganun pa man ay nakaagaw siya ng atensyon, ng pansin, kung kaya't ito naging issue at humantong sa isang suspensyon, no? Sa isang suspensyon na ang humusga rin ay may bahid politika. Ang hirap po ng ganun, mga kabig, mga katuto. Ininimanda ka dahil gusto ng tao, ng kabarangay mo na makilala sa pamamagitan ng mga mapanirang aksyon upang nang sa ganon ay makasuhan. Tapos, ang humawak ng kaso, ang nagbigay ng kaso, may bahid politika din. Ang hirap, hindi mo alam kung saan ka lulusot. Nakalusot ka dito sa unang butas, sa pangalawang butas, di ba,
kailangan pa rin ding lusutan. Kaya, ang dulo, nasuspend po siya for 6 months ang aming punong barangay. Nakakalungkot dahil lagi ko pong sinasabi na sa loob sa buong 201 barangays dito po sa Pasay ay naiiba itong kapitan na ito. Bakit nasabing naiiba? Itong klase ng kapitan na ito hindi natutulog sa kangkungan. Hindi nagpapakuya-kuyakoy at naghihintay lamang ng kanyang honoraria. Ito araw-araw kumikilos, nag-iisip, nagpaplano kung ano makakabuti, kung ano dapat para sa kanyang pamayanan. At kaming mga staff niya, hilong-talinong sa kaiisip kung papaano. Diba? Papaano isasagawa. Ganun po ang aming kapitan. Nakakapaghinayang nga lang dahil siyempre, no? Kahit na alam naman po namin babalik siya pagkatapos ng 6 na buwan, although ito po ay inaapila pa namin, so hindi natin alam kung mananatili dun sa 6 na buwan o ililift o bibigyan na lang ng simpleng penalty. Under process na po ngayon yan. So, siguro, ito rin na din ang dahilan kung bakit dahil politika nga eh. Politika nga mga kaibigan. So, hari nawa na maayos. Wala pong sigalot sa loob ng konsiho ng barangay. Wala pong sigalot. Galing po sa labas. Galing po sa isang constituent at sinabayan lang, no? Ginatungan lang para maging malaking issue. Siyempre, di natin mayaalis ang atin naman po mga kababayan, ang atin po mga kabarangay. Hindi naman nila alam ang sitwasyon, ang nangyayari sa loob. Kaya kung ano ang naririnig nila, yun yung pinaniniwalaan. Pero, kami po ay bumababa. Bumababa po kami sa ilalim, sa baba, upang ihatid, ipaalam sa kanila kung ano ang mga kaganapan. Ang problema, wala hong gustong makinig. Dahil ang binabantayan nila, ang mga negatibo. Ang binabantayan nila, ang binibigyan nila ng oras, ng panahon, ang mga negatibong aspeto. Hindi kung ano yung makakabuti para sa bawat mamamayan ng aming barangay. Ganun po talaga ang tao. So, ang sa amin na lang ay ito po ay malutas, ito po ay agarang masolusyonan. At ang solusyon ay ginagawa na rin din namin. Ang sa amin naman, okay lang, sige, kung yan ang kaparusahan. Pero gusto namin, wag naman yung isagad nila. Yung 6 months ay mabigat na tanggapin ng aming punong barangay dahil anya, di naman ako nagnakaw para tanggapin ko yan. Kaya ito nag-apila upang ipaalam sa mga nagbigay ng suspensyon na nagkamali kayo ng inyong hatol. Ako naman, ang paniwala ko naman po doon, kaya ganun yung naging hatol dahil may kumpas po. May direktor na gumagampan upang umabot, humantong sa ganong suspension. So mga kabig, gusto pong antabayanan, subaybayan nyo po itong kwentong ito ng aming punong barangay. Ano po? At kung ano ang magiging kaganapan sa bandang huli. Sa susunod na ating mga pag-uusap ay ikukwento ko kung anong mga dahilan. Ano po? Sa ngayon, ayun po muna. Ano ho? Patikim, ika nga, patikim. So yun lamang mga kabig, mga katoto.
Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panahon. Ito po ang inyong katoto sa Ikaw at Barangay, Barangay Sek Emog. Magandang umaga po.